Pilipino ang naiengganyong magtrabaho sa malaparaisong lugar ng Maldives. Pero ang hindi nila inakala na sa likod ng ganda ng kalikasan, may ilang mga Pilipinong hindi naging maganda ang karanasan. Mula Maynila, 12 oras ang biyahe bago makarating ng bayan ng Tabuk sa Kalinga. Para sa mga residente dito, kasing bagal ng kanilang kuliglit ang kanilang pag-asenso. Mabagal ng umasenso dito dahil nga walang diretsong trabaho, walang permanenteng trabaho. Kaya nang magsagawa ang Mayon View International Manpower Services ng job fair sa kanilang probinsya noong Enero, maraming residente ang nag-apply ng trabaho sa abroad. Pero imbis na magandang trabaho ang datnan nila roon, Oo, bangungot talaga. Bangungot. Hindi ko nga expect na ganun yung kahihinat na namin doon. Ilang ganda ng pangako nila sa agency nung mag-apply kami. Pero ganun din naman palang nangyayari sa amin. Noong August 28, 22 trabahador galing Maldives ang umuwi ng Pilipinas. Ako si Fidel Agpawa, dating nagtatrabaho sa Bukid, pero nagdesisyong magtrabaho sa Maldives bilang mason. Pero pagdating sa Maldives, iba sa pinasukang trabaho ang ipinagawa kay Fidel at sa kanyang mga kasamahang Pilipino. Mas mabigat pa ako dahil yung trabaho namin doon, manual, hindi talaga trabaho ng mason. Dahil simula nung nandun kami, ginawa namin yung demolition, mano-mano. Actually, wala akong nakuhang sahod doon. Mabigat na nga ang trabahong pinagagawa sa kanila, hindi pa raw sila binibigyan ng malinis na tubig na maiinom. Yung ininom namin, iniintay namin yung tubig ulan na dumating. Tapos naglakay kami ng nagsasahod doon sa bubong ng bahay, ng accommodation na magpupunta doon sa sintex na lagayan ng inumin namin. Ganun mo palagi, pero pag wala, kumukuha sila doon sa kabilang isla. Kapag hindi umuulan, maging ang tubig dagat, pinagtitiisan na rin nilang inumin. Pag talagang walang ulan, pulis kami sa tubig. Humingi kami sa mga bahay na mamalimos na para lang may mainom. Kasi hindi naman pwedeng inumin yung kan, galing sa desalination, saka galing sa deep well na pinagbibiguan namin. So yung tubig na galing sa deep well na yan, medyo mabaho nga eh. Yung pagkain naman, pansit canton lang. Araw-araw yung pansit canton, munggo. Yung tinutulugan namin, crowded ho. Kaya sobrang init ho. Kali sa isang kwarto kami, mga 5 meters by 8 siguro. 18 kami doon. Double deck. Ang kasamahan ni Fidel na si Joel, bumigay ang katawan dahil sa hirap na sinapit sa Maldives. Ito po yung normal. Pero yung lumabas, nagiging 12,200 na. Mataas na. Kung magkatatlong weeks na, yun na, ang umpisa. Makaramdam na kami ng pagkakaiba ng tiyan at saka namamanhid ng katawan dahil po sa tubig dagat na nakababad yung mga paa namin. Kaya sinabi ko na mas magandang uwi na lang ako para ma-check up ako ng maayos. Ngayon, masaya nang nakabalik sa Kalinga sina Fidel, Joel at Jonder. Wala man daw silang naiuwing pera, ang mahalaga, nakatakas na raw sila sa impyernong sinapit nila sa Maldives. Nagsisisi ako dahil sa yung akalain ko maganda, pero ganito pala ang sitwasyon doon. Mas mahirap pa doon kaysa dito. Masaya naman ako, at least nakauwi ng asawa ko kahit walang dalang pera. Sa kasalukuyan, may mahigit 200 pang OFW sa Maldives na dumaranas din ng parehong hirap gaya ng sinapit ni Fidel, Jonder at Joel. At wala pang katiyakan ng kanilang pagbabalik Pilipinas. Ligtas mang nakauwi ng Pilipinas sina Fidel, Joel at Jonder galing Maldives.
Mahigit 200 naman sa mga kasamahan nilang Pilipino doon ang naiwan pa sa Maldives at patuloy na naghihirap sa kamay ng kanilang employer, ang Ashley Alexis Builders Corporation. Asawa ko po si John Mar Javier na nasa Maldives na hanggang ngayon hindi pa nakakauwi. Pag tumatawag siya, palagi niyang sinasabi yung mga problema niya doon. Yung iniinom nila galing sa dagat na maalat. Tapos yung paliguan daw nila mabaho tsaka maalat din. Kaya gusto-gusto niyang makauwi dito. Di bali na po wala siyang maiuwing pera basta uwi siyang walang sakit. Wala ko sanang pumunta ng Manila para humingi ng tulong sa DFA at POA para matulungan yung mga kasama ko doon na naiwan pa dahil gusto na rin nilang umuwi. Ayon sa Philippine Overseas Employment Agency o POEA, may pananagutan ng agency sa anumang sasapitin ng isang OFW na pinapadala nito sa ibang bansa. Pero ang repatriation o pagpapauwi sa mga natitira nilang kasamahan sa Maldives, hindi raw mabilis na proseso. Kailangan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin ng mga NGO. Yung agency, ang magiging respondent sa complaint mo, yung employer, dahil sa wala siya rito, represented siya ng agency. Agency ang hahabulin natin. We could compel the deploying agency to provide plane tickets for their repatriation. Ganito yun. Magbibigay kami ng notice sa agency and within 48 hours from receipt of our directive to provide plane ticket, dapat ma-produce nila yun, at kung hindi, pwede namin silang ipasuspend ang documentary processing ng isang agency. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Mayon View International Manpower Services pero tumanggi sila. Sana lang hindi mabaliwala ang paghihirap ni Fidel at Joel. Sa mga kasama ko sa Maldives, mag-peace lang muna kayo, tsaka lang muna. Magdasal kayo na may tutulong din sa inyo dyan pagdating ng araw para makauwi na. Magaan po sa aking kalooban na yung mga kasamahan ko na pumarito na sila dahil sa kalagayan doon sa Maldives. Yung misis ko po sa mga OFW, sana tignan nyo yung pag-apply ninyong agency para hindi na kayo maluko, kagaya namin. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David. Hello po, kamusta po dyan sa Bulacan? Sa mga kaibigan ko, salamat. Hi, kamusta kayo dyan? Taga sa Uyo, dito ako sa Hong Kong.